tayo isang estudyante. Bitbit ang larong sasakyan. Inilapag natin ito sa ibabaw ng lamesa. Umalis tayo sandali. Bumalik at nawawala na ito. Sa nangyari, marami tayong pwedeng kasagutan. Baka may kumuha, baka nahulog, baka nailipat pa sa ibang lugar. Marami. Sa rutong buhay, mas marami, mas mahirap, at mas malawak. Kaya upang hindi tayo malito, kailangan nating pag-isipan ng paisa-isa. Kailangan ko ng paraan. Sa economics, may tinatawag tayong ceteris paribus, o sa Ingles, all other things remain equal. Paano yun? Ang ceteris paribus ay paraan ng pag-analisa kung saan pansamantala nating inihiwalay ang isang salik upang makita ang epekto nito sa isang resulta. Kapag sakaling babalikan ang unang eksena gamit itong definition, makagawa tayo ng tanong kung saan akma ang ceteris paribus. Halimbawa, kung mahuhulog ang laruang sasakyan, anong mangyari rito habang hininto muna natin ang impluwensya ng iba? Upang mas malinaw, ilagay natin ito sa konteksto ng economics. Imbitahan ko kayo sa ikalawang halimbawa. Pangako, hindi tayo maghahanap ng sagot ng mga numerong mababanggit ko. Si Y ay nagtayo ng kapihan. Mabenta sa kanila ang Spanish latte sa halagang 150 pesos. At nakabebenta sila ng 100 kape sa isang araw. Noong tumagal, nagreplano si Y magplunsad ng sale. Magiging 75 pesos pansamantala ang presyo ng kapeng tinitinda nila. Sa madaling salita, ibababa ang presyo. At kapag nangyari yan, dadami kaya ang bibili sa kanila. Dito magsisimula ang kaibaan ng mga kasagutan. May sasagot ng depende ito. Paano kung may kakompetensya na ginawa rin yun ng parehas na araw? Paano kung umulan ng malakas? Maraming hindi makakapunta. Paano kung mawalan ng wifi? Maring kasama yun sa hahanapin. Ang sagot naman ng isa ay oo. Kung ayun lang ang pagbabasehan at ihiwalay muna ang impluwensya ng iba, oo. Kung magbababa sila ng presyo at ipagpapalagay nating walang ibang nagbago gaya ng mga nabanggit sa kabila, oo. Dadaming bibili sa kanila dahil nagbaba sila ng presyo. Sandali, hindi ba wasto rin ang nauna? Tamang nakaka-impluwensya rin naman siya, hindi ba? Nakuha mo? Sa totoo lang, masakma ang unang sagot
Dahil sa totoong buhay, hindi huminto ang mundo para sa eksperimento natin. Maraming salik ang sabay-sabay gumagalaw. Ngunit kung hindi mo na natin ihiwalay ang isang salik, mahirapan tayong malaman kung ano talaga ang ambag nito sa magiging resulta. Tandaan, ang pinakakahinaan nitong ceteris paribus ay kapag malabo sa iyo o sa iba ang mga salik na ihinto at isang inaaral mo.